Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itatago na lang natin sa pangalang Dagoy. Taong 1992, Dumalag, Capiz. Kasalukuyang nag-aaral sa high school itong si Dagoy. Palagi niyang kasama ang kaibigan na itatago na lang natin sa bansag na kulot. Dahil mula ito sa mga katutubong Aita, madalas maging tampulan ng tukso si Kulot dahil na din sa kaitiman ng balat. Pero palaging nandyan si Dagoy para ipagtanggol ang kaibigan. Medyo mahiyain kasi itong si Kulot. At tanging kay Dagoy lamang nakikipag-usap. Pero lingid sa kaalaman ni Dagoy na si Kulot ay may kakaibang kakayanan. Natuklasan niya ito nang minsang papauwi sila. Ginabi sa daan gawa ng may tinapos silang proyekto sa paaralan. Medyo may kalayuan din ng eskwela mula sa tahanan. Halos 30 minutos na paglalakad. Habang nasa daanan, masayang nag-uusap ang magkaibigan. Nang bigla na lang mapahinto si Kulot. Teka Dagoy, may mga sumusunod sa atin eh. Maglakad ka lang ng dahan-dahan. At pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis. Wika ni Kulot. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Medyo kinakabahan si Dagoy ng mga oras na yon. Akmang lilingon na sana ito nang hinawakan ni Kulot ang ulo at muli itong nagsalita. Huwag kang lilingon. Kung gusto mo pang umabot pa ng buhay sa bahay niyo. Dagdag ni Kulot. Sa hudyat ng kaibigan, dali-dali silang tumakbo. Hinila siya ni Kulot sa isang puno para makapagtago. Habang nagkukubli sila, may dinukot na kung anong bagay si Kulot sa bulsa. Isa itong maliit na pulang supot. Binuksan ito ng binata at tila may binulong sa supot na yon. Sabay hagis sa daanan. Tumayo ang balahibo ni Dagoy. Nang marinig ang nakakabinging sigaw mula sa kung anong nilalang na nakasunod sa kanila. Tatayo na sana si Dagoy para tumakbo. Pero kagad siyang pinigilan ni Kulot. Muli itong nag-usal ng kung ano sa kanyang palad. Hinaplos ito sa mukha ni Dagoy. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isang nilalang na may napakahabang kamay na halos nakasayad na sa lupa. Nakabaluktot ang mahabang katawan nito at may maiksing mga paa na tila butike at may napakahabang buntot. Habang yung mga mata naman ng nilalang nasa tagiliran ng ulo. Umiikot na katulad sa hunyango. Kagad namang tinakpan ni Kulot ang bunganga ni Dagoy. Dahil alam niyang anumang oras ay sisigaw na ito. Dagoy, huwag kang maingay. Kundi makikita niya tayo eh. Walang iyang kuto-kuto to ah. Umanda ka sa akin pag nakauwi ako. Wika ni Kulot. Ang kuto-kuto ay isang uri ng aswang na mukhang bayawa. Mahaba ang mga kamay. Maikli ang mga paa. Mahaba ang buntot na kadalasang ginagamit nila sa panghuli ng mga biktima. Ilang sandali pa, tuluyan nang umalis ang nilalang. Nakahinga naman ng maluwag ang magkaibigan. Pinili ni Kulot na sa bahay na muna niya patulugin si Dagoy. Dahil medyo may kalayuan pa ang tahanan nito mula sa kanila. Sa bahay ka na lang matulog, Dagoy. Delikado kapag umuwi ka pa sa inyo eh. Wika ni Kulot. Habang si Dagoy naman
Nakatulala lamang ito. Natauan lang nung yugyugin ng kaibigan ang balikat. Ha? Ano? Ah, sige, sabi mo eh. Tugon ni Dagoy. Kaagad na silang nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa din nagsasalita si Dagoy ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyan silang makarating sa tahanan ni Kulot. Pinaupo siya ng kaibigan sa lamesa. Inabutan ng isang basong tubig. Nang makainom na si Dagoy, kaagad siyang nagtanong sa kaibigan tungkol sa ginawa nito. Kulot, yung ginawa mo kanina, ano yun? Tsaka bakit nagsisigaw yung nilalang kanina? Tanong ni Dagoy. Sakto namang narinig pala ito ng tatay ni Kulot na itago na lang natin sa pangalang Mang Tasan. Kaya ito na ang nagpaniwanag. Ang nakaharap nyo kanina ay isang uri ng aswang. At ang ginawa ni Kulot, sinubukan niya itong tegalpohin. Pero mukhang hindi napuruhan. Siguradong hahabulin kayo ng nilalang na yon. Wika ni Mang Tasan. Lalo namang natakot si Dagoy dahil nangyari ang lahat doon sa mismong daanan pauwi. Iisa lamang ang daanan papunta at pauwi sa tahanan. Ang paligid ay makapal na kawayanan na punong-puno pa ng matinik na puno ng hanga. Huwag kang matakot, Dagoy. Bibigyan ka namin ni tatay ng pangontra. Pero sa ngayon, kumain na muna tayo. Wika ni Kulot. Nang matapos kumain, kaagad pinatawag ni Mang Tasan si Dagoy at si Kulot. Pinaluhod nito si Dagoy sa gitna ng tahanan at pinausukan paikot. Sabay bulong ng mga hindi maintindihang mga salita at hinipan ang bumbunan. Matapos ang ritual, may pinasuot sa kanya ang tatay ni Kulot na isang kwintas na gawa sa baon ng nyog. Kabilin-bilinan ng matanda. Huwag tatanggalin sa katawan niya ang kwintas na yon lalo pat lalabas siya ng tahanan. Nagpasalamat naman si Dagoy kay Mang Tasan. Kaagad na din silang pumasok sa silid ni Kulot para matulog. Pero habang nakahiga, napatanong si Dagoy kay Kulot kung ano ang laman ng kwintas na yon. Ayon naman sa kaibigan, gawa ang kwintas sa baon ng nyog na walang mata. Pinalawanan ng iba't ibang uri ng pangontra at mutya. Kagaya ng sinukuan, mutya ng tubig, pandakaking itim, at ilang hibla ng buhok ng duwende. Pangontra sa lahat ng elemento ang kwintas na yan, Dagoy. Hindi ka lalapitan ng kahit anong elementong may masabang tangka sa'yo. Kaya ingatan mo yan lagi. Wika ni Kulot. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ihinatid na nito ang kaibigan pauwi sa kanila. Si Kulot na din ang nagpaliwanag kung bakit hindi nakauwi si Dagoy. Alam din naman ng pamilya ng binata na mula si Kulot sa angkan ng mga babaylang katutubo. Kaya naman, kaagad silang naniwala. Hinantay ni Kulot na magbihis ng uniforme si Dagoy dahil may pasok pa sila ng araw na yon. Nang makarating sa paaralan ng dalawa, napansin naman ni Dagoy ang isang babaeng sunod ng sunod sa kanila. Tindera ito sa kantinang paaralan. Hindi naman ganun kumilos yung matandang babae noon. Nalabis na ipinagtataka ni Dagoy. Kaagad niya naman itong sinabi kay Kulot. Nagulat ang binata sa tinugo ng kaibigan. May hinala ako na siya yung sumusunod sa ating kagabi, Dagoy.
Pero masakit yung ginawa ko sa kanya eh. Wika ni Kulot. Kaya nung uwian, matyaga silang nakiramdam. Dahil malakas ang kutob nilang dalawa na mauulit ang pangyayari. Pero sa pagkakataong iyon, nakahanda na si Kulot. Habang papauwi ay nakita ni Dagoy na may hinulog na kung ano ang kaibigan. Nang lingunin niya ito, kaagad niyang napansin ang mga pulang butil. Hugis bigas pero sinlaki ito ng buto ng sitaw. Ayon kay Kulot, kapag naapakan ito ng aswang ay tila pako itong babaon sa kanilang mga paa. Hindi naman nagkamali ang dalawang magkaibigan. Maya-maya ay bigla na lang nagpakita ang babaeng tindera sa harapan. Nanlilisik ang mga mata at tuloy-tuloy sa pagtulo ang laway habang umaangil. Inilabas ni Kulot ang isang punyal na gawa sa itim na kahoy at itinutok ito sa nilalang. Tumayo ka sa likod ko, Dagoy. Ako nang bahala sa impaktong to. O ikaw, ilantad mo ang tutumungan nyo. Wika ni Kulot. Bigla namang sumigaw ang babae. Sa harap mismo nila Dagoy ay nagpalit ito ng anyo. Nakumpirma nila na ang kuto-kuto at babaeng tindera ay iisa. Sinasabi ko na nga ba ikaw din yung kagabi? Ano? Masarap ba yung patibong ko? Pangaasar ni Kulot sa elemento. Nagulat naman si Dagoy. Dahil iba ang kilos ng kaibigan pag nasa loob siya ng paaralan. At iba din pag aswang na ang kaharap. Kagad namang sumugod ang nilalang sa kanila. Itinulak ni Kulot si Dagoy papunta sa tabi ng daanan at sinalubong ang kuto-kuto. Namangha si Dagoy sa pinakita ng kaibigan. Tila hindi si Kulot ang nasa harapan ng mga oras na iyon. Napakabilis nitong kumilos na halos nasasabayan niya ang pag-atake ng kalabang aswang. Kaso nga lang, nagawa siyang mahuli ng nilalang. Hinawakan sa leeg. Napasigaw naman ang aswang dahil napaso ito sa suot na pangontra ni Kulot. Isang pangil ng kidlat na ang tali ay gawa sa hinabing buhok ng tikbalang. Kagad siyang nabitawan ng nilalang at habang nagsisigaw, sinaksak ni Kulot ang hawak niyang punyal sa dibdib ng aswang. Bumulwak ang dugo mula sa bunganga nito at bumagsak sa lupa. Sakto naman ang pagdating ni Mang Tasan. Kaagad niyang pinasundan ng pagtarak ng sibat sa ulo ang nilalang. Hanggang sa hindi na ito makakilos. Matapos yon, parehas na nag-usal ng dasal ang dalawa. At kitang-kita ni Dagoy ang pagliyab ng katawan ng nilalang. Kulay asul ang apoy na tumutupok sa katawan nito. Hanggang sa tuluyang maging abo. Nilapitan ni Mang Tasan si Dagoy. Tinanong kung ayos lang ba ito. Nakatulala pa din ang pinata kay Kulot na nooy nagtatanggal ng kanyang uniforme. Oy Dagoy, ano nangyayari sa'yo? Dati galpo ka ba? Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Tasan habang inuuga si Dagoy. Kaagad naman itong nagbalik sa ulirat at tumugon. Ha? Oo po, ayos lang po ako, Mang Tasan. Si Kulot po, parang nakalmot po yata siya sa liig eh. Tugon ni Dagoy. Kaagad namang nilingon ni Mang Tasan ang anak. At nakita nitong unti-unti ngang napapaluhod si Kulot habang hawak ang leeg. Tinignan naman ito ni Mang Tasan.
Nakita niyang nangingitim nga ang bahagi ng leeg ni Kulot kung saan bumaon ang kuko ng kuto-kuto. Ayon kay Mang Tasan, may kamandag ang kuko ng mga ito kaya dali-dali niyang binuhat si Kulot. Iniuwi sa kanilang tahanan. Sumama naman si Dagoy dahil nag-aalala ito sa kaibigan. Pagkarating nila Mang Tasan sa tahanan, nanginginig na ang katawan ni Kulot. Pero kalmado pa rin si Mang Tasan. Maya-maya pa, dumating ang isang matandang babae. May dala itong isang maliit na botelya. Binuksan niya ito at pinatak ang laman sa sugat ni Kulot. At ang natira ay pinainom niya sa binata. Maya-maya pa, huminto na sa pagkisay ng katawan si Kulot. Hanggang sa tuluyan ang nakatulog. Inihatid naman ni Mang Tasan si Dagoy pa uwi. Kinabukasan, maagang nag-igib si Dagoy. Laking gulat niya nang makitang naliligo si Kulot na tila walang nangyari. Nagtataka ang binata kaya nilapitan niya ang kaibigan. Hinawak-hawakan pa ang katawan. Natawa naman si Kulot sa kinilos ni Dagoy. Oy Dagoy, ano bang ginagawa mo? Mamaya kapag may nakakita sa'yo sabihin, nagiging binabay ka na. Itigil mo nga yan. Wika ni Kulot habang tinutulak si Dagoy. Kulot, buhay ka. Teka, kagabi lang hindi ka na humihinga. Akala ko nga patay ka na eh. Paano nangyari yun? Tugon ni Dagoy. Ano ka ba Dagoy? Hindi naman ganun kalala yung tama ko eh. At isa pa eh, magaling na babaylan ng lola ko kaya naagapan din ka agad. Wika ni Kulot. Pero alam ni Dagoy na nagsisinungaling ito. Dahil kitang-kita niya kung paano mag-agaw buhay ang kaibigan. Buong akala ng dalawa. Yun na ang huling engkwentro nila mula sa mga nilalang. Pero makalipas lamang ang ilang araw, bigla namang nagkasakit ang kapatid ni Dagoy. Nung medyo maaga pa ay nilalagnat lang ito. Pero nung kinahapunan, nagsimula na itong manghina. Habang pinapahiran ng pasambimpo ng ina ni Dagoy ang noo ng kapatid, bigla itong nanginig na tila kinukumbulsyon. Kaya nataranta ng husto ang mga magulang ni Dagoy. Hanggang sa naisipan niyang ipasuot sa kapatid ang bigay na pangontra ng ama ni Kulot. Pagkasuot pa lamang sa kapatid ng pangontra, kagad itong tumigil sa panginginig at nakatulog. Dali-dali siyang pumunta sa tahanan nila Kulot, kasama ang ama. Pero sa daan pa lamang, nakasalubong na niya ang mga ito. O Dagoy, papunta pa lang kami sa inyo at naramdaman kasi ni Kulot na may kung ano doon sa bahay niyo. Kaya pinilit niya akong puntahan kayo. Wika ni Mang Tasan. Kagad namang sinabi ni Dagoy ang nangyari sa kapatid. Nang marinig ito ni Kulot, walang sabi-sabi itong tumakbo papunta sa direksyon ng tahanan nila Dagoy. Sumunod naman si Mang Tasan sa binata. Pagkarating nila sa lugar, nakita nilang nagsaboy na si Kulot ng asin sa paligid ng tahanan maging sa bubong. Pumasok ito sa loob ng tahanan nila Dagoy. Tinignan niya ang kapatid. Nang hawakan niya ang bata ay naramdaman niya ang presensya ng isang malakas na elemento. Kaya kagad pinatawag ni Kulot ang ama. Pagkapasok pa lang ng silid, kagad napamura si Mang Tasan. Dahil sa malakas na enerhiyang nararamdaman.
Nang hawakan niya ang pulso ng bata, kinumpirma ni Mang Tasa na namarkahan ng aswang ang kapatid ni Dagoy. Napabitaw na mabigat na salita ang ama nito. Sinabing isinama pala niya ang bata sa pangangahoy. Nang mapadaan sila sa isang tahanan. Dahil nauuhaw ang bata ay nakihingi sila ng tubig sa taong nakatira doon. Hindi na nagsayang pa ng panahon si Mang Tasan. Kaagad niyang inaya si Kulot na puntahan ang nasabing tahanan sa paanan ng bundok. Sumama naman sina Dagoy at ama niya. Bit-bit ang mga sulo ay tinahak nila ang masukal na daan pababa sa tahanan ng pinaghihinalaan nilang aswang na naglagay ng marka sa kapatid ni Dagoy. Nang malapit na sila, sinabi ni Mang Tasa na patayin ang lahat ng mga sulo. Marahan silang gagapang papunta sa kubo. Nakasindi ang gasera sa bahay na yon, patunay na may tao sa loob. Nang makalapit sila sa gilid ng kubo, kaagad sumilip si Kulot sa maliit na siwang ng tahanan. Nanlaki ang mga mata nito. Nakita niya ang isang taong nasa akto ng pagpapalit ng anyo. Hubot-hubad ito habang nagbubuhos ng langis sa katawan. Bumubulong din ito ng kung anong mga dasal. Kaagad naman silang sinabihan ni Mang Tasa na magtakip ng tenga. Dahil baka tigal po ang inuusal nito at tamaan pa sila. Pinaatras din sila ni Mang Tasan dahil baka sila ang unang salakay ng aswang. Nagtago sila sa isang malaking bato habang pinapanood ang mag-amang unti-unting pinapasok ang tahanan ng aswang. Pagkasipa ni Kulot ng pinto, kaagad napasigaw ang nilalang sa loob. Sinubukan pa nitong tumakas pero nasa kabilang pinto na din si Mang Tasan. Tumalon ito at lumabas sa bubong ng kubo. Dali-dali namang lumabas si Mang Tasan at Kulot. Sa kasamaang palad, papunta ito sa kinaroroonan nila Dagoy. Dali-dali namang hinagis ni Kulot ang isang pisi sa paa ng elemento dahilan para matumba ito. Hinila nilang mag-ama ang tali at nang malapit na sa kanila ang nilalang, bigla naman itong tumalon papunta kay Mang Tasan. Dinamba nito ang matanda. Nasipa naman ito ni Kulot. Nang makadistansya sa kanila ay tuluyan na itong nagbago ng anyo. Isang malaking nilalang na may ulo ng baboy. Naglalakihan ang mga pangil nito na may tinik-tinik ang ulo. Umangil ito ng napakalakas at muli sinugod ang mag-ama. Mabilis namang nakaiwas si Kulot at sabay nilang inatake ang nilalang. Gamit ang kani-kanilang sandata. Hinampas ni Mang Tasan ng buntot pagi ang likod ng aswang. Habang si Kulot naman, sinaksak ito sa tagiliran. Pero hindi niya napuruhan ang nilalang. Nabigwasan pa neto si Kulot. Tumilapon ng malayo ang pinata. At nang makatayo ito ay muli siyang sumugod. Sa pagkakataong yon, habang tumatakbo si Kulot ay may binubulong siya sa kanyang hawak na punyal na gawa sa kahoy na itim. Nang makalapit, idinusok niya ang punyal sa paa ng nilalang. Dahilan para umatungal ito ng napakalakas. Halos mabingi sina Dagoy na mga oras na yon. Naglabas ng isa pang kahoy si Kulot at tinusalan din ito ng dasal. Sa pagkakataong yon, tinarak naman niya ito sa kabilang paa. Nang masiguradong hindi na ito makakaalis, sinakal ito ni Mang Tasan gamit ang buntot pagi. Pilit na nagpupumiglas ang nilalang pero wala itong kalaban-laban sa dalawang babaylan. Hindi na nagsayang pa ng laway ang mag-ama para tanungin ito. Naglabas ng isa pang punyal si Kulot. Sabay nila itong inusala ng dasal.
Nang matapos ang pag-uusal, itinapat ito ni Kulot sa puso ng aswang at biglang tinarak, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Sa pagkakataong yon, binunot ni Mang Tasan ang gulok. Itinutok ito sa leeg ng aswang. Hinawakan niya ito sa noo habang nag-uusal ng dasal. Narinig naman ni Dagoy ang inuusal nito. Sa ngala ng Diyos na may likha ng lahat, at sa kapangyarihang ginawad sa akin ng kalikasan, nililinis kita mula sa kasamaang bumalot sa iyong katauhan. At sa basbas na makapangyarihang may likha, inuutosan kita nilalang ng dilim. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo at palayain ang katawan ng taong ito. Wika ni Mang Tasan. Marahan itong ginilit ang leeg ng nilalang. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, dumukot si Kulot ng kung ano sa bulsa at sinaboy sa katawan ng nilalang. At sinabing, "Malaya ka na. Tapos na ang paghihirap mo. Makakapagpahinga ka na rin." Wika ni Kulot. Kagad natupok ang katawan ng nilalang. Ayon sa paliwanag ni Mang Tasan, bilang mga babaylan ay hindi lang nila basta pinapatay ang mga elementong nakakalaban, kundi nililinis din nila ang kaluluwa nito upang manumbalik sa orihinal nilang anyo at magkaroon ng pagkakataon na muling bumalik sa piling ng kanilang may likha. Pagkat naniniwala ang angka nila Kulot na ang lahat ng nilalang sa mundo ay may karapatang magbago. Sa kasalukuyan, namumuhay pa din si Kulot sa kabundukan ng Capiz, kasama ang pamilya na katutubong babaylan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arnel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Simple lamang ang kanilang pamumuhay sa liblib na sityo na nasa kalagitnaan ng nagkakapalang puno. Araw-araw silang abala sa pinapatakbong maliit na junk shop na nagsisilbing hanap buhay. Ngunit nang magsimula ang nakakakilabot na kaganapan sa sityo Aribang, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Sa halip na sa junk shop ilaan ng oras, natagpuan na lamang nila ang sariling tinutugis ang bawat aswang na napapadayo sa lugar. Pasado 6:00 ng umaga, kakasikat pa lamang ng araw ay bukas na ang junk shop ni Tisoy. May iilang mga ngalakal na ring nakapila at naghihintay na may isalang sa timbangan ang kanilang dalang kalakal. Kahit mura ang bilihan at presyuhan ni Lolo Tisoy, marami pa rin ang dumadayo sa kanya dahil bukod sa mabuting tao at mabait, mapagkakatiwalaan din ang timbangang ginagamit. Hindi talaga ako magsisisi dito sa junk shop ni Lolo Tisoy magbenta. Kasi walang daya yung timbangan eh. Hindi katulad sa kabila. Masyado tayong lugi. Wika ni Polyo. Ito kasing si Lolo Tisoy, may malasakit at marunong tumingin sa kapwa. Yung iba dyan, sarili lang ang iniisip. Tugon ni Arman. Ito na ang bayad nyo at pwede na kayong umalis. Umagang umaga eh. Polyo at Arman, yan agad ang nilalabas ng mga bunganga nyo. Wika ni Lolo Tisoy. Kagad namang humingi ng pasensya ang dalawa.
Pailing-iling na lamang si Lolo Tisoy at pilit tinaboy ang dalawang makukulit na inaapo. Ang totoo, kinupkop niya ang dalawa matapos makita sa tabi ng daanan. Inalagaan, pinangalanan, binihisan at pinalaki na maayos. Nang lumaki at nagkapamilya, humiwalay na ang dalawa. Nahihiya na ang mga ito na makisilong sa kanyang bahay ngayong nagkapamilya na sila. Ilang sandali pa, paparami na ang mga tao at mas humaba ang pila. Hindi na rin nahirapan si Lolo Tisoy dahil nagsidatingan na ang dalawang apo, sina Arnel at Cheda. Naging mabilis na ang kilos at 2 oras ang lumipas. Kaunti na lamang ang nakapila. Habang abala si Lolo Tisoy sa pagbibilang ng perang barya, napansin niya ang bahagyang paggalaw ng maliit na supot na nakasabit malapit sa basag na salamin. Pasimple niya itong tinignan at na mapagtanto ang naisipahiwatig. Kaagad itong lumabas ng junk shop at sinuri ng tingin ang buong paligid. Bukod sa kapitbahay at kakilalang nakatambay sa bawat kanto, wala namang kahina-hinala. Muling binalingan ni Lolo Tisoy ang hawak na supot at nang hindi pa rin pumipirme ay tinignan niya ulit ang nakapaligid. Sa unang kanto, naroon ang iilang kapitbahay na kalalakihan na masayang nagiinuman. Sa harapan naman ng tindahan ni Aling Belen ay naroon ang kabataan naglalaro ng Tex at Jolene. Walang tigil na halakhakan naman ang mga kababaihang nagkwekwentuhan sa poso sa gilid ng bahay ni Mang Cesar. Kahit saan mapatingin si Lolo Tisoy, puro kakilala lang niya ang nakikita. Pero mas lalo pa nitong pinagtibay ang pagmamasid dahil sa nararamdamang kakaibang presensya na hindi dapat nakikihalubilo sa mga tao. Kalaunan, natukoy rin ng matanda ang pinagmumulan ng kakaibang enerhiya. Lagot ka sa akin ngayon. Pabulong na wika ni Lolo Tisoy. Subalit nagulat ang matanda nang lumingon sa kanya ang isang babaeng pinaghihinalaan niyang nagmamay-ari ng presensyang tinutukoy ng laman ng hawak na supot. Kagad sinunda ni Lolo Tisoy ang babae nang tumakbo ito palayo. Nagtaka rin ang ibang nakakita sa biglaang paghabol ni Lolo Tisoy sa babaeng balot na balot ng namahabang kasuotan ng katawan. Habang ang iba naman, nagmamadaling pumunta sa junk shop at tinawag sina Arnel at Cheda. Arnel! Cheda! Ang Lolo Tisoy nyo may inahabol na kawatan! Wika ng kapitbahay. Parehas natigilan si Arnel at Cheda. Pero na mapagtanto ang tunay na kahulugan ng paghahabol ni Lolo Tisoy, kaagad nilang sinara ang tindahan at nagmamadaling sumunod. Naabutan nila ang matanda sa kalagitnaan ng gubat. Nagmasid din sila sa paligid bago lumapit. Lo, may napadayo na naman po no? Tanong ni Arnel. Nagulat pa si Lolo Tisoy sa biglaang pagbungad ng mga apo. Nakabawi naman ito at sinagot ang tanong. Meron na po. Isang babaeng manananggal. Nagmanman muna at mukhang mamayang gabi sasalakay. Tugon ni Lolo Tisoy. Nasaan po ba, Lo? Nawala niya po ba? Tanong ni Cheda. Oo, apoy. Mabilis siyang nakaalis at hindi ko nasundan. Pero huwag kayong mag-alala. Sinisigurado kong hindi na yon mabubuhay kapag nagparamdam ulit.
Tugon ni Lolo Tisoy. Abangan na lang po natin mamayang gabi lo. Siguraduhin nating pati kaliit-liit ang buto ng aswang na yun matudurog. Wika ni Arnel. Napangiti habang umiiling si Lolo Tisoy sa inasal ng dalawa. Nasanay na ang mga ito sa gawain niyang pagtugis sa mga aswang kapag nagkataon. Naiintriga rin kasi sila Arnel at Jeda sa nilang nanabanggit at may duguring gustong mapuksa ang kahit na anong lahi. Kaya magmula noon, isinasama na niya ang dalawa. Hindi rin naman nababahala si Lolo Tisoy dahil taglay nila ang kabal na biyaya ng mutyang hawak. Na batoo mo. Minana niya ang tangan sa kaninu-ninuan na kanilang angkan. Bagamat hindi sigurado ang tunay na pinagmula ng nasabing mutya dahil sa dami ng naunang humawak. Sigurado at naniniwala naman ang matanda sa taglay nitong kakayahan at kapangyarihan. Sapat din ang kaalamang natutunan mula sa huling nangalaga ng mutya. Ang yumao niyang ama na si Mang Herodes. Ilang aswang na rin ang naitumba gamit ito. At kampante ang matanda na matutugis din ang nagpaparamdam na aswang. At sa pagsapit ng dilim, nakaantabay na sa labas sina Lolo Tisoy, Arnel at Jeda. Malamig ang simoy at banayad ang hampas ng hangin. Wala na ring ibang maririnig kung hindi mahihinang kaluskos na mga dahon at ingay ng mga kuliglig. Nakatambay sila Lolo Tisoy sa harapan ng tahanan, sa ilalim ng puno ng mangga na merong papag. Nagkakape habang hinihintay ang pagpaparamdam ng inaabangang aswang. 3 taon na rin lo, no? Magmula noong huling tugis natin ng aswang. Hindi po ba lo? Tanong ni Arnel. Oo nga apo. At ngayon lang ulit mauulit. Tugon ni Lolo Tisoy. Naaalala ko pa nga kung paano tinalo ng Batoo mo ang 2 aswang na nakalaban natin noon eh. Nagkawatak-watak nga yung lamang loob. Wika ni Jeda. Itong Batoo mo, hindi lang proteksyon ang binibigay sa nangangalaga. Sinisigurado din ang kapangyarihan nito na talagang hindi na mabubuhay pang muli ang pangahas na makakalaban. Kapag nasilayan ng aswang ang Batoo mo, bahagya silang mabubulag at dahan-dahang hihigupin ng lakas. At kapag mailalapat sa balat, mapapaso hindi lang ang balat kung hindi pati na din ang lamang loob. Tugon ni Lolo Tisoy. Kaya pala sa tuwing ilalabas mo ang Batoo mo lo eh. Iiwas ng tingin yung mga aswang at... Natigil sa pagsasalita si Arnel. Matapos umeko sa buong dako ang naglalakasang pagaspas ng pakpak na sinusundan ng paggalaw ng Batoo mo na kanina pa hawak ni Lolo Tisoy. Hindi ito matigil sa paggalaw. Senyales na may panganib sa paligid. Nang walang sali-salita, nagsikilos na sina Arnel at Jeda. Kumuha sila ng karit na kagad sinukbit sa tagiliran. Pagkatapos ay sabay nilang hinanap ang tinutukoy ng bato. Umabot ng halos 1 oras bago nila natunton ang kinalalagyan ng aswang. Isang manananggal na nagtatago sa nagyayabungang dahon ng mangga sa itaas. Sa unahan ng puno, nakatirik ang bahay ni Aling Nene na may anak na nagsilang ng sanggol kahapon lamang. Nagtago sina Lolo Tisoy sa sagingan. Pinagmasdan muna ang galaw ng aswang. Lolo, sabay ba nating haharapin ang aswang na yan o maghihiwalay tayo? Tanong ni Jeda. Mas mainam kung maghihiwalay tayo.
Ako ang lalaban sa aswang na yan. Kayo naman ni Arnel ang maghahanap sa kalahating katawan. Tugon ni Lolo Tisoy. Walang pag-aatubiling tumango sina Jeda at Arnel. Binilinan din sila ni Lolo Tisoy sa kung anong gagawin kapag nahanap ang kalahati. Pagkatapos, sinimulan na nila ang paghahanap. Nang maiwang mag-isa si Lolo Tisoy, kumilos na rin ang matanda. Ikinabit sa kaliwang pulsuhan ng magkabilang tali ng batoomo. Pagkatapos hinugot ang nakasukbit na itak sa tagiliran. Nang lumapit na ang manananggal sa bahay ni Aling Nene, dahan-dahan itong lumabas sa pagkatago at tinawag ito. Hoy aswang! Dumaan ka muna sa akin bago mo sila galawin. Hamon ni Lolo Tisoy. Kaagad namang nakuha ng matanda ang atensyon ng aswang. Napaiwas naman ito ng tingin pagkakita sa batoomo na nakasabit sa pulsuhan ng matanda. Halika na! Buwaba ka na dito sa lupa at sukatin natin yung kapangasan mo. Muling hamon ni Lolo Tisoy. Kaagad naman itong pinagbigyan ng aswang. Lumipad ito palapit sa kanya. Sinubukang gamitin ng naghahaba ang mga kuko at naglala para mga pakpak. Naging maingat din ito na hindi mapatingin sa batoomo. Sa unang salpukan, napuruhan kagad ang aswang. Masyadong mabilis si Lolo Tisoy. Nahiwa ng itak ang kaliwang balikat. Nasundan pa yon ng pagtaga sa pakpak at idiniin na rin ang batoomo sa kaliwang mata. Dahil doon, napahiyaw ng ubod ng lakas ang manananggal at bumulusok sa lupa. Hindi na rin pinalampas ni Lolo Tisoy ang pagkakataong tuluyan ito. Pinagsasaksak niya ang katawan at bilang panghuli ay tinapat ang batoomo sa muka. Ilang sandali pa, dumagundong sa buong dako ang palahaw nito. Hindi nagtagal, nanigas na lamang sa kinalalagyan ng aswang. Patay na ba, paring Tisoy? Nako, kaya pala hindi matigil sa kakayak itong apo ko dahil may aswang. Mabuti na lang at nariyan ka at naligtas mo kami. Wika ni Aling Nene. Labis ang pasasalamat nito kay Lolo Tisoy. Ganon din ang anak nito. Matapos maitali ang katawan ng manananggal, hinila na ito ni Lolo Tisoy at hinanap sina Arnel at Jeda. Madali naman niyang natunto ng kinalalagyan ng dalawa dahil sa apoy na umaagaw sa kanyang atensyon. Naabutan na lamang niya ang mga apo na sinusunog ang kalahating katawan ng aswang. Inihagis na rin ng matanda ang kalahati at sabay na sinunog. Dumistansya din ng mga ito dahil kung hindi, mauubusan ng hininga ang kanilang katawan sa sobrang tapang ng amoy ng sinusunog. Makalipas ang halos 1 oras at na maging abo na ang lahat, binaybay na nila ang daan pauwi. Ayos ah, isang aswang na naman ang naitumba natin. Wika ni Arnel. Maging si Lolo Tisoy, hindi maitago ang tuwa. Matapos ang ilang taon kung kailan huling nakaharap ng aswang, muli na naman silang napasabak at katulad sa mga naunang bakbakan. Nagawa nilang iligpit ng hindi nahihirapan. Pagkarating sa tahanan, dumiretso kagad sa likod sina Arnel at Jeda para maghugas ng katawan. Masyadong madikit ang amoy ng aswang kaya kailangan nilang maglinis.
Inayos din muna ni Lolo Tisoy ang bato omo sa pagkakalagay sa altar bago sumunod sa likod. Pagkatapos nun, sabay na silang nahiga at magaan ang pakiramdam na natulog. Kinabukasan, naging abala muli sila Lolo Tisoy sa junk shop. Naging matao ng araw na yon dahil nagsidatingan ang nakikipagdaldalan tungkol sa nangyari noong nagdaang gabi. May dumayo pang taga-ibang bayan at nangungulit kung anong sikretong ginagamit sa pagpapatumba sa mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Lolo Tisoy. Ako nga pala si Marina. Kayo ba ang sinasabi nilang tagatugis ng mga aswang dito sa Sitio Aribang? Tanong ng dalaga. Mula sa pagkakayuko sa timbangan, dumako ang paningin ni Lolo Tisoy sa babaeng kumalabit sa kanya. Nakangiti pa ito at masyadong magaan ang pakikitungo sa lahat. Aba bakit? Sino ka ba? Tanong na matanda. Kakasabi ko pa lamang po ng pangalan ko, Lolo. Nakalimutan niyo na kagad? Tugon ni Marina. Ate, mawalang galang na po. Baka pwedeng sa labas muna kayo. Masyado kayong umaharang sa daanan eh. Wika ni Jeda. Tumabi naman ang babae at nakangiting sinundan ng tingin ang dumating na si Jeda. Hindi naman nagustuhan ni Arnel ang pagtingin ng babae sa pinsan. Kaya nakiusyoso na rin ito. Ate, bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Abala pa kami sa trabaho eh. Hindi ka rin maaasikaso ni Lolo Tisoy. Kung ano man niyang kailangan nyo, ipagpaliban na lang muna natin sa ngayon. Wika ni Arnel. Wala namang nagawa si Marina kung hindi umalis. Pinagtitinginan na rin ito ng mga tao at naiinis na ang iba sa biglaan niyang pagsulpot. Naaberya pa sandali ang operasyon ng junk shop. Subalit pag-alis ng babae, alam na ni Lolo Tisoy ang katauhan nito pero hindi na muna binigyang pansin. Pagsapit ng hapon, nakauwi na sina Lolo Tisoy sa kanilang tahanan. Abala sa kusina si Arnel at Jeda sa pagluluto ng hapunan. At habang hinihintay na makapagluto, nagmamasid muna ang matanda sa paligid. Dala nito ang bato omo na nakasilid sa bulsa. Naglibot pa ito sa kalapit na mga bahay. At bigla na lamang napatigil matapos mapansin ang enerhiyang nilalabas ng bato. Kaagad siyang napatingin at nang mahagip ng paningin ng isang taong nakatayo sa likod ng puno sa unahan. Napangiti ang matanda at dahan-dahang binaybay ang daan pauwi. Habang naglalakad, kapansin-pansin ang pagsunod ng hindi kilalang tao kay Lolo Tisoy. Alam niya naman ito at hinayaan lamang hanggang sa makarating ng tahanan. Saktong pagtapat na matanda sa pinto. Papasok na sana ito. Hanggang sa biglang may tumawag. Lolo Tisoy, magandang gabi po sa inyo. Wika ni Marina. Napangiti si Lolo Tisoy at kagad hinarap ang hindi imbitadong bisita. O iha, anong atin at napadalaw ka? Gabing-gabi na eh. Tugon ni Lolo Tisoy. May sadya po talaga ako sa inyo, Lolo Tisoy. Tungkol ito sa pamamaraan nyo sa pagtugis sa mga aswang eh. Ano po ba yung paraan nyo? Muling tanong ni Marina. Bago tumugon si Lolo Tisoy, inalok muna niya na maupo si Marina. Umupo silang dalawa sa papag sa ilalim ng puno ng mangga.
Sinilaban na rin ng matanda ang tuyong dahon sa gilid upang magsilbing liwanag. Bakit gusto mong malaman, Iha? Tanong ni Lolo Tisoy. Niyo po sanang mamasamain ang pagpunta ko sa inyo, Lolo Tisoy. Gusto ko lang talaga malaman kung paano niyo napapatay ang mga aswang eh. Para naman magamit ko kung sakaling may aswang na makasalubong. Tugon ni Marina. Napatango lamang si Lolo Tisoy. Hindi na muna diretsahang sinagot ang tanong ni Marina. Nililihis niya ang usapan at hinuhuli sa salita ang babae. Samantala, napakunot sina Arnel at Jeda nang mapansing may kausap si Lolo Tisoy. Tatawagin na sana nila ito para makapaghapunan. Pero yun ang kanilang inabutan. Palihim na lamang nilang pinagmasdan ang babae hanggang sa hindi na naging komportable. Diba Jeda? Siya yung babae sa junk shop kanina at parang may mali sa kanya eh. Tanong ni Arnel. Kaya nga sinigawan ko yan. Dahil napapansin ko may kakaiba talaga eh. Tugon ni Jeda. Ano ba siya sa tingin mo? Tama sigurong sabihin nating aswang. Kaagad kumilos ang dalawa at kanya-kanyang kuha ng balisong sabay tago sa tagiliran. Pagkatapos, sabay silang lumapit sa kinaroroonan nila Lolo Tisoy at Marina. Lolo, luto na ho yung pagkain natin. Maghapunan na muna tayo. Wika ni Jeda. Mabuti pa nga. Sabayan mo na rin kami, Iha, para may pagpatuloy natin ang usapan ng busog. Tugon ni Lolo Tisoy. Tumango naman si Marina at sumunod sa pagpasok sa bahay. Sabay kumain ang mga ito at nagkwentuhan sa kalagitnaan na para bang magkakakilalang lubos at walang aswang nakasama. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Lolo Tisoy para mailigpit ang nag-iisang manok panabong. Habang si Arnel naman, naghugas ng pinagkainan sa kusina. Si Jeda naman, pumunta sa likod ng bahay para kumuha ng tubig na gagamitin ni Arnel. Sinamantala naman ni Marina ang pagkakataon. Habang abala ang mga ito sa kanya-kanyang gawain, dahan-dahan niyang hinalungkat ang bahay at hinanap ang panlaban sa aswang na ginagamit ni Lolo Tisoy. Habang naghahalungkat si Marina sa tahanan, tahimik lamang na nakatingin sa bintana si Lolo Tisoy, maging si Arnel at Jeda. Nagpapanggap lang ang mga ito na may gagawin upang mahuli sa akto ang babae. Ano Lolo? Hindi pa ba natin bibistuhin? Tanong ni Jeda. Kumilos na tayo Lo, habang nasa loob pa siya ng bahay. Hindi na tayo mapapagod habulin yan. Dagdag ni Arnel. Oo mga apo, mas mabuti pa nga. Tugon ni Lolo Tisoy. Sa hudyat na matanda, nauna papasok ng tahanan si Arnel at Jeda. Inilabas na rin nila ang balisong at dumampot pa ng panghampas bago tinawag si Marina. Pasensya ka na ate pero wala dyan ang hinahanap mo eh. Bungad ni Jeda. Gulat na napalingon sa kanila si Marina. Tumabi sina Jeda at Arnel para magbigay daan kay Lolo Tisoy. Ano aswang? Itong batoo mo ba ang hanap mo? Wika ni Lolo Tisoy. Nung sandaling inilabas ng matanda ang batoo mo,
Napaiwas ng tingin sa Marina at siya pa ang may ganang magalit. Nagwala ito at binasag ang mga gamit sa loob ng tahanan. Kasabay ng pagbabagong anyo nito, biglang humaba ang mga kuko at mga ngipin. Bahagyang umitim ang balat. Umalingasaw ang matinding amoy sa paligid. Bakit hindi ka pa maging ganap na aswang? Hindi mo ba kayang hatiin ang katawan mo? Manananggal. Tanong ni Lolo Tisoy. Mas lalong nagalit ang aswang. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumugod. Una nitong inatake si Lolo Tisoy. Pilit inaagaw ang Batoomo. Mabilis namang kumilos sina Arnel at Jeda. Nasaksak nila ang balikat ng aswang at nahampas din ang tubo sa ulo. Napasiksik sa sulok si Marina pero hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa muli itong sumugod. Sinubukang maagaw ang bato pero hindi yun pinayagan ni Lolo Tisoy. Noong papalapit na si Marina, idiniin ni Lolo Tisoy ang bato sa balat na kagad nagpasigaw sa kanya. Pinigilan na rin ni Arnel at Jeda ang magkabila ang kamay nito hanggang sa tuluyan ng nanghina ang aswang. Hindi nagtagal. Natuluyan na ito at nawala ng buhay. Ayos to, Lolo. May bangkay na naman tayo masusunog sa gabing to. Wika ni Jeda. Masyado ka kasing mapangas eh. Hindi naman kayang tapatan ng hawak nating mutya. Dagdag ni Arnel. Nagtawanan pa ang dalawa. Matapos yon, pinagtulungan nilang ilabas ang bangkay at katulad sa mga naunang ginawa nila sa katawan ng mga patay na aswang. Sinunog nila ito. Habang nasa labas ang dalawa, sinuri naman ni Lolo Tisoy ang Batoomo. Maingat niya itong nilinis at pinunasan upang maalis ang mangilan-ilang alikabok. Napabuntong hininga na lamang ang matanda ng matitigan nitong mabuti. Hindi naman ito palaging nagagamit. Subalit mababakas na sa bato ang mga gasgas. Huwag ka munang bumigay dahil marami pang nangangailangan ng tulong mo. Bulong ni Lolo Tisoy sa gamit. Pagkatapos linisin, ibinalik ito ng matanda sa supot na madalas paglagyan at sinabit sa kamay ng santong nasa altar. Arnel, Jeda, pumasok na kayo dito na makapagpahinga na tayo. Hayaan nyo na lang kainin ng apoy ang bangkay. Wika ni Lolo Tisoy. Mauna ko na pong matulog, Lolo. Mamaya po, susunod na din kami ni Arnel. Tugon ni Jeda. Sisiguraduhin lang po muna namin masusunog lahat-lahat ng parte ng katawan. Baka kasi bigla na lang bumangon eh. Maging aswang ulit. Dagdag ni Arnel. Natawa na lamang si Lolo Tisoy sa inasal ng dalawang apo. Hinayaan na lamang niya ang mga ito at nauna na sa pagtulog. Kakalapat pa lamang ng kanyang likod sa higaan. Napasigaw ang dalawang apo. Kaagad napabangon ang matanda at nagmamadaling lumabas. Naabutan niyang hinihila ng manananggal si Jeda. Bumalik si Lolo Tisoy sa loob at kinuha ang Batoomo. Pagkatapos nun, inagaw ang pansin ng aswang. Hoy aswang, bitawan mo ang apo ko. Wika ni Lolo Tisoy. Kasabay ng pagwasiwas sa Batoomo. Kaagad namang nabitawan ng aswang si Jeda. Nagtamo ito ng kalmot sa muka at magkabilang braso. Mabilis na tinulungan ni Arnel ang pinsan.
pinatigil ang pagdurugo ng sugat. Hinabol ni Lolo Tisoy ang manananggal na lumipad papunta sa kagubatan. Maliwanag naman ang buwan, kaya hindi naging balakid ang kadiliman ng gabi. Napuruhan ang paningin ng aswang dahil direkta itong napatingin sa Batoomo. Nang iwas-iwas kanina kaya naman pasuray-suray ang lipad at ilang sandali pa. Bumulusok na lamang sa damuhan. Kaagad nilapitan ni Lolo Tisoy ang kinaroroonan nito at hindi na sinanto pa. Muling tinapat ni Lolo Tisoy ang Batoomo sa mukha ng manananggal. Labis ang pagpalahaw nito at hindi na matigil sa pangingisay. Diniinan pang lalo ang pagtapat ng bato at hindi na makapaghintay si Lolo Tisoy na matapos ang lahat. Pero laking gulat ng matanda dahil bigla na lamang nawala ito sa kamay at tumilapon kung saan. Napalayo na rin siya matapos matamaan ng aswang sa mukha. Ngunit kahit nakalmot, wala namang sugat na natamo ang matanda. Taglay pa rin ito ang kabal ng mutya. Nang makatayo, kaagad hinanap ni Lolo Tisoy ang mutya. Sa kaliitan nun at sa madamong paligid, nahirapan itong hanapin. Doon na nagsimulang bumawi ang aswang. Sinakal nito si Lolo Tisoy at nilipad sa hangin. Pero dahil hindi pa malinaw ang paningin ng manananggal, hindi ito makalipad na maayos at bumubulusok pa rin paibaba. Nagtamo na rin ng sugat at galo si Lolo Tisoy sa pagtama ng katawan sa mga bato. Hindi nga siya nasusugatan sa mga pag-atake ng aswang. Tinatabla naman ito ng ibang bagay. Napasigaw din ang matanda matapos maipit sa pagitan ng katawan ng puno at malaking bato sa gilid. Nilagay siya doon ng aswang at nahirapang makabawi. Sa kabila ng sitwasyon, nanlaban pa rin ang matanda. Nang mahawakan sa muka ang manananggal, walang pagdadalawang isip na kinagat niya ang leeg nito. Sa pagwawala ng aswang dahil sa ginawa niyang iyon, kinuha niya ang pagkakataong hanapin ng bato. Pero hindi pa nasisimulan ng paghahanap, muli na siyang dinambahan ng aswang. Lolo Tisoy! Sigaw ni Arnel. Nabuhayan ang matanda matapos marinig ang boses ng apo. Sunod niyang napansin ang paghiwalay ng aswang sa kanya. Pagkalingon ng matanda, may nakatagos ng itak sa bandang puso nito at isa pang saksak sa ulo. Ngunit hindi pa nakontento si Jeda. Mas lumapit pa ito at walang tigil na pinagsasaksak pang lalo ang nakahandusay na manananggal. Eto lolo, nakita ko po yung Batoomo. Wika ni Arnel. Ito mismo ang nagtapat ng Batoomo sa dibdib ng aswang. Dahan-dahan itong nangihina hanggang sa naghingalo at walang tigil sa pangingisay. Ilang sandali pa, tuluyan ng binawian ang hininga. Hinihingal si Lolo Tisoy. Napahawak sa dalawang apo upang tugunan ang panghihina ng tuhod. Mahaba-haba rin ang tinakbo ng matanda at napalaban ito ng matindi sa aswang kaya ng hina. Hindi na rin sila nagtagas sa gubat at kagad nang umuwi. Dahan-dahan lang lo. Wika ni Arnel. Kumuha ka ng basang tuwalya, dali. Kunin mo din yung gamot niya sa kwarto. Dagdag ni Jeda. Huwag kayong masyadong mag-alala mga apo. Kaunting galos lang naman ang natamo ko eh. Napasubsob sa bato pero hindi naman masakit.
Tsaka malayo naman sa bituka. Pabirong tugon ni Lolo Tisoy. Ganun na nga lo eh. Pero kahit galos lang dapat, gamutin pa rin natin yan. Wika ni Annel. Hinayaan na lamang ng matanda na gamutin ng mga apo ang sugat sa binti at braso. Matapos yon, isang buntong hininga muli ang pinakawala ni Lolo Tisoy. Masyadong malalim na ang gabi at may mga aswang na silang napatumba. Napariin ang kanyang paghawak sa bato-omo at palihim na nagdasal. Labis itong nagpapasalamat sa gamit. Kinabukasan, bumalik na sa trabaho ang mga ito. Patuloy pa rin ito sa pagpapatakbo ng junk shop. Ganon din ang pagtugis nila sa mga aswang. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ng dalawang apo ni Lolo Tisoy ang mga nangyari. Nang lipunin nila ang mga aswang, gamit ang tanga ni Lolo Tisoy na bato-omo.